Ganda na meron nga tayong panibagong contender. Yes sir, yes sir. At alam mo na, ang tagal nating nasanay sa mundo ng MLBB, lalo na kung ikaw ay talagang nanonood ever since, no? So umpisa pa lang na palaging Indo at Pilipinas, pero nunood muna sila ngayon kasi nga ang Malaysia, ang bagong bida, buong Chantel, simula pa lang January pa lang nung nabuo tong team na to, tinititigan na to ng lahat ng mga teams ng Pilipinas. O, tsaka nung dati parang ang dami pang kumukwestiyon sa kayang gawin ng SRG. Pero pinutunayan nila sa lahat, even na yung sa isang interview, binanggit pa niya na sa dating yung teammate na si Chico na kaya rin nila na talagang maging tanyag sa international tournament. Ilang beses na nagkaroon ng mga moments ang Malaysia na akala mo aaging, pero nung nabuo ni Michael Angelo aka Arcadia ang team na to, sila mismo ay nagtaka na, teka, bagong team lang tayo pero lumalakas tayo, sumusolid tayo na to the point na umiingay yung pangalan nila sa mga team sa Pilipinas. Kasi let's be real, ang lakas nila sa scrims, yun yung usap-usapan. Kaya yung mga scrims na yan, kaya ba nila transition dito dahil sa taas ay binalagpag agad ni Kyle Tizzy, yung ex-villainer na si Sisi na si Kram at si Seikis pa. Double kill para kay Kyle. Napakabilis, wala pa 2 minuto, 2 kill na agad para sa side ng Falcons AP Bren. At para nagigigil na naman ang mga manlalaro natin galing sa Pilipinas dahil inantay lang nila mag-level 4 si Kyle Tizzy. At alam mo, yung kwento nga dito ni Kyle Tizzy, sabi niya, assassin ko na to kasi mabalik tayo sa nangyaring MPL Philippines nung nakaraan, na 0-4 sila nung Grand Finals na yun, nag-training sila ng mabuti, nagkatalo-talo sila, hindi rin sila natalo din sila sa Cebol Qualifier nun So kumbaga sabi ni Kyle Tizzy, teka lang parang assassin ko na to kasi fun fact, Chantel, alam mo ba, na tuwing nag-a-assassin siya nung nakaraang season, natatalo sila. So para talagang inano niya na, sinelya na niya na dapat pagdating sa MSC kaya ko naggamitin. Oo, tsaka nag-update Ayan. Nag-update. Sabi nga nila kaya nila natalo yung ibang mga teams dahil na rin sa meta. Na assassin, sa mga hindi nakakaalam, may panahon talaga na assassin yung ginagamit ni Kyle Tizzy. Kaya nga idol niya rin before. Si Carl Tizzy. Carl Tizzy. Kaya marami naging Tizzy Tapos nandiyan din si Blap Tizzy. Na alam naman natin may iniinda and I think still the process of healing dahil nga sinabi niya mismo na meron siyang internal na nararamdaman na internal organ. Pero ngayon with this, yung magic damage, papunta na tayo sa game. Yung magic damage ng Falcons AP Bren, napakaganda sa early. Ganda na panghuli. Hinuli dito. Sino yan? Napakaganda dito. That's welcome. And si Guys na naman, si Sky Prince ang mahuli dito ng Falcons AP Bren. So parang hindi na nila pinapa-aura dito. Yung pwede katapat ng pinag-uusapan natin. And the crowd goes wild. Wala nang auraan. Kung aura ka naman talaga, aura dito talaga yung defending champion. Chantel, actually hindi naman defending champion ng AP Bren. Pero sa M-Series, depende sila. Kasi nga naman, Onyx ID ang defending champion. Pero alam naman nating lahat yan. Pag Grand Finals, kumbaga parang tayo na yung sa pelikula, sa tagal-tagal na ng MLBB na nag-Grand Finals ang Pinoy, parang Pinoy na yung villain dito sa end credits, parang tayo na yung pinakahuli sa featuring. Di ba ganun yun? Pag sa credits, yung pinakadulo yun yung para may pinakamalaking pangalan. Tayo na yung parang Thanos Yan na. Kumbaga, etong nabuo yung Selang Ori Giants. Teka lang kami naman gusto namin bagong bida kami. Kaya naman dumating dyan si Kram, dumating dyan si Innocent. Isipin mo kahapon lang, instant millionaire agad. Magkano nga ulit? 500,000 USD, Chantel. Grabe, kahit ilan sila maghati-hati dyan ay talagang paldo. Panagkataon. Paldonis. Mapunta tayo sa game, Chantel Bumalik yung Hayabusa. Look at that. 3-0 at meron ng Skypiercer. Alam natin si Skypiercer kasi talaga yung mga paborito na item ng karamihan ng mga players ngayon. Kasi una sa lahat, mura, tas yung damage na pwede mo ibigay. 1.5 lang yan. 1.5 lang yan, pero ganun kasakit yung, or parang hindi pang 1.5 yung damage na binibigay niya. And speaking of damage na sinasabi natin, nagkaroon ng hard guard doon kay Kram, kaya nakatakas at bigla na lang umalis si Kyle Tizzy. Napakalupit ng early game na meron yung Falcons sa AP Bren, pero kailangan pa rin mag-worry dito dahil yung Selang Ori Giants medyo similar yung lineup na nakikita ko dito, Chantel. Parehas assassin. Ang tagal na natin hindi nakakita ng assassin versus assassin matchup. Oo, no? Parang kailan ba yun dati? Hindi ko na maalala kasi puro utility, puro Predrin, puro Baksha. Pero ngayon, Kyle Tizzy, or pwede mo nang sabihin Kyle Tusok na rin kasi tumutusok din siya ngayon. Now, going into the turtle. Remember, 3-0 si Kyle. So medyo masakit yan. He doesn't have the Ogi Shadow Kill yet. But then again, nandito si Yams. Meron bang magaganap na kaganapan
Kalahati buhay na Turtle. Dito na yung mga players, pero si Cram biglang mawawala ng buhay. Napakaganda magpasok doon. Nag-flicker pa. Few with the kill at samong pa dito. Ito na nakuha ng Falcon Safety Bren. Dang! Another kill para dito sa ating mga manlalaro. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0 for Kyle TZ. Parang ML na ML. Ang bata mo, Chantel. Parang pagkagising yata sabi niya, kailangan ko na agad manalo. Kailangan ko ipakita na hindi pwedeng taputan yung assassin ko. Pero sa may bottom lane si Innocent, na kayo Ay, magiging target. Okay, may hard guard doon. Pero bitin yung hard guard para kay Innocent. At mukhang hindi nakapag-chewing gum si Innocent dito, Chantel. Oo nga pala, binanggit mo yan kanina during yung entrance ng mga players natin. Ano pa kasi naman, Jean, si Innocent, parang lagi naka-chewing gum. May chewing gum, may baps. So, Nangyari? aabangan natin mamaya kung may nginunguya na. At ito ang ating hero. Pinag-usapan na rin naman natin mga assassin. 50-50 yan. 50-50 lang. Konti lang yung diriko, pero ito liliko yata yung team fight natin. At Oo. naagaw ba? Okay, hindi ata na naagaw ba? Naagaw! Kyle TZ with the steal! Ang taas ng kalamangan niya kay Sekis! 4.7 sa 2.5. Kalahati yan, te! Nako, kung ikaw yung link dito, parang sabi nila, ikaw na yung medyo teka lang, habol lang muna tayo, wag na muna tayo mag-teamfight. Pero paano nga naman hindi magti-teamfight kung laging pinipilit dito ng Falcons AP Bren magkaroon ng clash? Alam mo, pag may kalaban ka talagang Ling, nagkakaroon lagi ng 50-50 gameplay na kung saan dapat pinoprotektahan nyo yung purple, kailangan din ng Hayabusa yan! Hindi na mapigilan si Kyle TZ. Totoo yung nabasa natin, unstoppable. 5-0-1 para dito sa Haya B at diretso pa nga yata doon sa may top lane if ever na pwedeng umabol. Well, ang daming damage output ng Falcons sa AP Brand. Ginawa pa ang katapat Parats! At doon na nga sinepat at niyatap 8-0 para sa Falcons sa AP Brand. Parang medyo nahihirapan talaga dito ang Selangor Red Giants at tumiretso pa nga doon sa may orange buff. Kung ikaw ngayon ang SRG, parang hirap ngayon gumawa ng plano kung paano kakabigin tong laban na to. Oo, ang hirap kasi hindi nangyari yung early game na gusto nila eh. Kapag Ling ka kasi, ladies and gentlemen, kapag Ling lineup kayo, gusto nyo mag-snowball din yung Ling. Ang problema, ganun din yung lineup ng kabila, snowball. Pero ang dami kasing cash ng Falcons sa AP Brand. Plus, alam mo, isa sa problema na dito, yung baka, si Ogwen. Kapag pumapasok yan si Sekis, ang ginagawa ni Ogwen, ninaharangan niya lang eh. O, tsaka parang pa-counter set, pero wait lang, pumasok dito si Yum. Sa diretso yung pang Tempest of Blades, ginamit na rin si Kais. Pero mag-counter engage para dito kay Ogwen. There's gonna be a shutdown, napigilan na nga. Dito si Kyle TZ at itutuloy pa dito na SRG. Tingnan natin na si Yams, napakagandang Earth Shatter. 5 na nagsama-sama ang SRG at ito yung kalakasan nila. And finally, SRG getting the victory sa isang team fight. Nagamit pa nga yung CC at yung Angela combo. Hindi lang pala sa Ling yun, pati pala sa CC rin yun. 5v5 na talaga. Yun yung first time natin makikita na 5v5. At Oo. SRG, nakikita na natin ngayon yung damage ni Innocent. Alam mo, Magjin, parang mamaya pwede rin ang sakyan dito ng Angela is si Innocent. Kaya kailangan may makahanap dito or mapigilan man lang yung Ling. Kung titignan mo yung mga games dito ng SRG, kung susumahin mo yung mga Moscow games nila, alam nila dito kung lamang ba sila sa resources o hindi, kung nakalamang ba si Innocent o hindi. And meron sila ditong biglang shift towards to Innocent na gameplay na kapag hindi naging effective si Sekis, meron pa silang Moscow dito. And I should say, Chantel, bilang isang marksman na laging binubuhat si Ayan. Butters, no? Bilang isang marksman na binubuhat si Naburito, pinakamalakas na gold laner ngayon, i-release lang Moscow talaga. Moscow talaga. So naka-Innocent ang bola. Siguro kasi yung Moscow parang pwede siyang umabol bigla sa teamfight, yung global presence na binabanggit natin. Oo. Tapos yung si Bat sa bater. So, oo, si Bat sa pader, tapos di na mabilis. Tira mabilis. Parang pako yung concept niya doon na dinidiin pa talaga. At nadiin na nga dito yung kanya shadow kill. Okay. Si Cram dito ay medyo masasaktan. Pero walang magiging casualty para dito sa SRG. Ang dami kasing global presence ng SRG. Number 1, meron kang Ling na tumatalon-talon. Alam mo naman yan. Tapos number 2, meron kang yung heart guard nung Angela. Oo nga pala. Number 3, mabilis din si Sisi. Alam mo naman, pag nag-ice skating na yan, hindi, ang hirap mabuli niyan, niloko ka lang yan. Number 4, si Innocent, meron siya nung sibat ng mulawin. Yung mula hanggang dulo ng walang hanggan. Oo, yung mararamdaman mo na lang bigla yung ugakpak. Oo, mararamdaman mo to the point na kaya nilang rumisponde kagad sa galaw ng Falcon sa AP Bren. Kaya naman binubugbog sila nung una ng Falcon sa AP Bren para hindi maabot ng Selangor Red Giants yung power
tower spike kasi kapag nabubuhay sila dun sa mga team fight, marami agad pupunta kasi nga ang taas ng global presence. Ay, parang balik buhay din. Oo. Meron nga din silang dito pero hindi na nakasilip doon sa may Lord. Ito na naman ang inert na naman ni Flack. Ito na, dito na swell cam. Pero saan pa nag-guard? Si Yams ang unang mawawala dito. Ang inert guard ni Sisi na naman. At yun na yung mga yu blitz na meron. Si Cram at with the hard guard. At nakalasit pa si Seikis. Oh no! Nandito na si Seikis. Lumipad-lipad. And shadow kill mula kay KLTC. Kakayahan niya mabubuhay dito. Super Marco, kakalmot. Kumalmot nga. Grabe, umuwi pa. May ganun pa pala. Naamoy si Cram. I can smell you like the rock. Pero nako si Seikis na huli si KLTC. Apat ngayon ang nawala sa Falcon Savvy Brand. Pero sa Falcon Savvy Brand, meron silang Lord nakabang dito si Super Marco just in case. So may kita natin pagdating doon sa mga longer team fights, SRG ang parang mas tumatagal. Oo. SRG ang parang mas nagiging maganda. Sabihin na natin yung positioning. Pero kinagandahan is meron mga objective na nakuha ang AP Brand. Ako, Ate Mo Chantel, nabawi na kaagad ng SRG yung kalamangan ng Falcon Unti na lang bigla. Na-excite din ata, pati tayo, pati ata yung mga Pinoy na-excite kakachire. Kasi kumbaga, 4-0 yan kanina eh. Oo nga Ngayon, eh. 10-7 na. At kaya tama ka, agree ako sa'yo. Kumukunat kasi sila dahil dun kay Angie. Dahil kay Si Stormy. kay Stormy. Ano nga tawag sa kanya? The Malaysian Golden Mage? The Golden Mage. Ewan ko, pakiconfirm na lang sa comment Pero section. ang ganda nun ha, Oo, Golden pwede. Mage. Parang pwede yata yung maging moniker ko nagkamaliman. Si Stormy, alam mo, masasabi ko talaga kung magkumpubo ako dito ng mga top 1, 2, 3 na mga mages, ilalagay ko talaga dyan si Stormy. Sorry na kay na Kuya Sanji, sorry na kay na Kuya Pew, Sans, kay Gilak Sans, sorry na din. Pero ilalagay ko talaga Stormy number 1 kasi para sa akin ha, since M-Series pa yan eh. Since M-Series pa magaling yan eh. Oo nga pala, parang pinatunayan niya rin yung kanyang pangalan. Tsaka nakikita natin dito na parang hindi din talaga siya nata-target. So, Selangor Red Giants, ginamit yung shadow kill. Wait lang. Ay naku. Ako po parang pinipilit yata. At hinaharap na nga dito. Sabi nga, huli ka, ginamit mo na yung ultimo. Ito naman, Devils of Blake sa ilalim ng Torre. The Sky Prince, nagpapakita gilas pero hinahabol dito. Takuntok pa! Makulit ka boy, sabi ni Super Marco. So dalawang assassin dito ang nagkakulita pero pasok si Yams dito. Napakaganda na pasok ni Yams. Nagkabuto ba na? But Stormy is down. I repeat, Stormy is down. Pero naka-innocent ngayon ng mga sibat. Binamanatan si View dito. Nakapag-blink out si Innocent. Tatlo dito ang nasa side ng Falcon Savvy Brand na buhay pa rin. Cram at Innocent tumatakbo. Ang mga kapwa kabayan, ang mga kapwa Pinoy, mga kabarong, binanatan si Cram at kinalmot ni Super Marco. Si Cram, Innocent na laban na lang. Pero mag-isa na lang siya. You are alone. At ngayon, na double kill pa. 5 kamote. Lahat ng mga pwedeng opportunity, ginamit na talaga ng Falcon Savvy Bren. Magandang double kill para dito kay Super Marco. Sabi nila, dalawa na yung natitira. Sorry kabayan, pero gusto din naming manalo dun sa team fight na yon. Pwede pa nilang kuhanin yung Torre dito sa gitna. At pwede din na dumiretso mamaya doon sa Lord. Pero gusto lang sabihin, nakakatakot dito si Kais. Oo, si Kais, men. Ang ginagawa dito ng SRG, ate, tatabi-tabi sila, binibait nila yung Ogi Shadow Kill. Kasi gusto mo yung Ogi Shadow Kill solo eh. Pero teka lang, mamaya na mukhang may laban natin. Nilabas yung elepante dito na wala kagad dito. Yung immortality na meron si Mr. Yams at si Yams 24 seconds down. Habang si Kais dito, pinipilit na ngayon yung Lord. Ilaban mo nila to, meron siyang hard cut. Time place nilabas na naman. At ngayon, sino may iwan na wala? Si Super Marco. May kita natin itutuloy pa kay team fight. Double kill lang. Naku, nawala yung Judgler natin. Pero si Innocent, nakita na nila. Meron pa rin 3 players na buhay dito para sa Falcon Savvy Bren. Habang nakuha naman ng SRG, yung Lord merong Winter Crown na gagamitin doon. At sa may top lane, kabuting ka baka pero always gonna be down. Oh my God, yung idol ng mga kids, hindi niya nauli si Seikais dito. Seikais naglakad. And another 5 kamote. Nabawian tayo sa kamote. Grabe yung palitan dito ng mga root crop. Ang punot dulo talaga ng laban na to is kung sino ba talaga makakauna dun sa Lord na nasimulan na. At mukhang mainit ngayon ang SRG dahil sinisila nila yung mga Torre ng Falcon Savvy Bren. Ate Chantel, alam mo sinabi ni Michael Angelo, sabi ni Arcadia, matapang daw talaga yung mga players niya at pinapakita ngayon ng SRG yung tapang nila. Kasi nga, sa mga games na nakita natin, it's all about the team fights para dito sa side ng SRG, ng Selangor Giants. Napakagaling. Kumbaga, in layman's term, sa mga Pinoy na mga nagra-rank games, pagdating ng clash, ang sinasabi, ang galing pumindot. Ang gagaling din talaga pumindot. Ang galing ng chemistry. Mabibilis sa mga kamay. Oo. Mabibilis din nila makukuha dito yung Torre. At kailangan, Yari ka, makuha boy. na agad si Yums dito. Super Marco with the kill at dead diretso. Iba nga pumasok na Tempest of Blades. Medyo na palalim yata si Kais. Wala si Yums dito, support P5 to, lalaban na lang daw. Dahil merong hard guard, pero ang lalim mo boy! Pasok si Pew, normal lakad. Tingnan natin nilabas at ibon. May panggigil pare. Ramdam
natin ngayon. Sabi ng Falcons AP Brand, sige subukan mo lang na lumalim. Nasa ilalim na ng tore. Talagang talagang bibigyan dito. Si guys at na-shutdown na nga at si Cram na huli pa. Nagkasalubungan at nakuha na nga. Oh, nako, humiwa. Sinukchat ni Kyle Dizzy at nilabas din yung ibon. Pew! Another Siko Kamote. Nako, 5 na yung Siko Kamote. Ilan na ba? Ilan na yung countdown na si Kamote? 5 na. 5 na. Wipe out. Shandel, Pinas lang malakas. Nakita natin yan. Cheer na yung mga kabayan natin dito sa Amazon Arena. Mukhang Endables ba? Kaso nagkaroon ng minion wave, nabuhay na rin mga players dito ng side ng SRG. Pero kinagandaan nakasira tayo ng inhibitor turret. Huwag nang habulin kung ako dito SRG. Pag humahabol kasi parang delikado sa kanila. Parang tagilitin yung feeling ko. Dapat hindi rin maglalim yung Falcon sa AP Brand. Feeling ko disiplina eh. Oo. Disiplina ng Pinoy. Kumbaga, ayan na, disiplina muna guys. Tama yan. Hindi ko kailangan nila agawin yung purple buff talaga ni si guys. Kaso parang delikado din, medyo masikip din kasi yung pwesto eh. 10 seconds ha, alam to ng SRG. Nako, may Winter Crown, Chantel. Kasi Stormy. Yung Winter Crown may tinatawag dyan eh. Pag yung biglang hindi mo napatingin yung item kung may Winter Crown ba. Magugulat ka na, ay, naging yellow boss. Hello, may Winter Crown reveal. Tignan natin kung magagamit to ni Stormy. Kailangan mag-iingat dito ng F-Cup. Ano na rin hindi na rin kinuha dito ng SRG yung buff nung Ling. So parang talagang ang pinakagusto na nang gawin is magbigay ng space kay si Kais if ever doon sa Lord Steel. Ay, speaking of Lord Steel, isa din sa magaling mag-Lord Steel dito sa ating liga is si Kais. Si Case din, Ling din siya. Alam mo naman, kapag nag-Tempest of Blades ka, retry combo na yun eh. Oo nga eh. So kailangan maging worrisome dito ng Falcon sa AP Brand. Wala silang masyadong, actually nabasag nila yung 2 tore, but it's not enough to end the game. So let's see kung makakapitan sila dito kasi kaya na mag-survive ng SRG eh. Okay, pasok ngayon. Si Flap TC, ang babanatan. Si Yams kayo naharap. May immortality ang dalawa. Poke lang muna to. Kailangan muna nating huminga dito, Chantel. Parang kahit ako kinakabahan, feeling ko i-go eh. Kabadong-kabado na rin ako eh. Kaya kailangan dito yung mga players, kung tayo kinakabahan, for sure, hindi sila kinakabahan. Oo, matik yan. Kailangan lang dito yung pagpulso nila kung mag-go ba yung kalaban nila, yan yung pinaka-importante. Kasi pa nagkamali ka ng setup play, alam mo na, talaga itong dalawang team sa to, kilala na nagbibigay pa nagkaroon ng error sa pagpasok. Seal coming in. Yams, Shatter, nilabas dito. Kay Flap Easy. Si Flapito! Ay, si Flapito! Sino kinagat mo? Si Innocent! At nako nangyari si Innocent! Wala munang chewing gum! At ngayon, nandito na si Sigis. Sigis pa natin si Keltis. Meron nakapag-out si Keltis. Meanwhile, in the top lane, ang idol ng mga kids! Walang makakauwi! Walang makakauwi! Actually, nakauwi si Stormy kasi naman, Angela lang yan. Nandiyan lang naman talaga yan. Pero pinalaban natin niya yung Angela. Pero tapos ang laban! Nasegwehan ng Falcons AB Friends sa game number 1.